Noong sinaunang panahon, isinulat sa aklat ng Genesis ang kuwento ng Tower of Babel, isang tore na itinayo ng sangkatauhan matapos ang dakilang baha ni Noe. Ayon sa Biblia, nagkaisa ang mga tao noon sa iisang wika at layunin. Gumawa ng isang tore na abot hanggang sa langit. Ngunit ang tanong, bakit gustong abutin ng tao ang langit? At bakit mismong Diyos ang bumaba upang pigilan sila? Sa makabagong panahon, lumitaw ang mga kakaibang teorya. Posible bang hindi lamang Diyos ang kanilang gustong abutin, kundi ang mga nilalang mula sa kalangitan, mga UFO o gods na galing sa bituin? Sa kapatagan ng Shinar, nagtipon ang mga tao at nagsabi, "Hali kayo, gumawa tayo ng isang lunsod at isang tore na ang taluktok ay aabot hanggang sa langit." Hindi lamang ito simpleng ambisyon, ito'y naging simbolo ng kapangyarihan at paghahanap ng tao sa langit. Ang mga arkeologo ngayon ay naniniwala na ang tore ay maaaring isang higanteng zigurat tulad ng sa Babylonia na may hagdan paakyat sa langit. Subalit ang misteryo, bakit kailangan pa nilang umakyat sa kalangitan? Hindi ba sapat ang kanilang mundo? Isinulat sa Genesis, bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lunsod at ang tore. Kung totoong ang Diyos ang bumaba, nangangahulugang napansin ng langit ang ambisyon ng tao. Ngunit ayon sa UFO theory, maaaring ang bumaba ay hindi lamang Diyos kundi mga makapangyarihang nilalang mula sa kalangitan, mga ancient astronauts. Ang resulta, hinati ng Diyos o ng mga nilalang ang wika ng mga tao, kaya sila'y nagkawatak-watak at hindi na muling nagtayo ng ganoong tore. Mga eksperto sa teorya ng ancient aliens ay naniniwala na ang tore ay hindi lamang panrelihiyon kundi isang uri ng antena o portal. Posibleng ito ay isang teknolohiya upang makipag-ugnayan sa mga nilalang sa kalangitan, at ang langit ay hindi lamang espiritual, kundi literal na kalawakan. Kung totoo, ibig sabihin noon pa man, may kaalaman na ang tao tungkol sa mga dayuhang bisita mula sa bituin. Ang disenyo ng zigurat ay parang hagdan patungo sa langit, tila bagabay para bumaba o umakyat ang mga gods. Sa Sumerian texts, may mga kwento ng Anunnaki, mga nilalang mula sa langit na bumaba upang turuan ang tao. Maaaring ang tore ay itinayo upang makipagkita sa Anunnaki o mga UFO visitors. Nang bumaba ang mga nilalang at hinati ang wika ng tao, hindi na natuloy ang proyekto. Ito ang simula ng iba't ibang wika at kultura sa mundo. Ngunit ang tanong, paano kung hindi aksidente ang lahat kundi sinadya upang pigilan ng tao na makipag-ugnayan sa mga bituin? Hanggang ngayon, wala pang arkeologong nakahanap ng mismong Tower of Babel, ngunit ang mga kwento tungkol dito ay nananatiling buhay sa Biblia at mga alamat ng Sumeria. Kung titingnan, halos lahat ng sinaunang kultura ay may kwento ng langit, mga Diyos na bumababa, at mga tore o hagdan patungo sa kalangitan. Ang Tower of Babel ay hindi lamang simbolo ng pagmamataas ng tao laban sa Diyos, kundi maaari ring palatandaan ng unang pagtatangka ng tao na abutin ang mga nilalang mula sa kalangitan. Ngunit ano ang tunay na katotohanan? Tila nananatiling hiwaga. Sinubukan ba ng tao noon na abutin ang Diyos o abutin ang mga nilalang mula sa mga bituin? Sa Mesopotamia, may mga kwento ng zigurat na itinayo upang makipag-ugnayan sa mga Anunnaki, mga nilalang na sinasabing galing sa bituin. Sa Mexico, itinayo ng mga Mayan at Aztec ang kanilang mga piramide bilang tulay ng mga pari at Diyos na tila nakatuon sa mga bituin. Sa Egypt naman, ang mga piramide ay hindi lang libingan kundi tila marker ng isang koneksyon sa kalangitan. Mapapansin na lahat ng istrukturang ito ay nakatuon sa mga bituin, lalo na sa mga konstelasyon tulad ng Orion at Pleiades. Ngunit bakit nga ba halos sabay-sabay sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagkaroon ng ideya tungkol sa mga tore at hagdan paakyat sa langit?
May mga naniniwala na ito'y dahil may mga dayuhang nilalang na dumating mula sa kalawakan, nagturo ng kaalaman at iniwan ang mga tao ng inspirasyon upang makabalik sa kanilang pinagmulan. Kung iisipin, maaaring ang Tower of Babel ay isa lamang sa maraming pagtatangka ng sangkatauhan na muling makipag-ugnayan sa mga Diyos na mula sa bituin, at nang pigilan ng Diyos ang pagtatayo ng tore at nilito ang mga wika. Maaaring simbolo ito ng pagputol sa direktang ugnayan ng tao at mga nilalang mula sa kalangitan. Matapos ang pagkawasak ng Tower of Babel, nagsimula ang pagkalat ng iba't ibang wika at kultura sa buong mundo. Ngunit kapansin-pansin na dala ng bawat sibilisasyon ang parehong alaala ng mga Diyos na bumaba mula sa kalangitan. Sa India, may mga kwento ng bimanas, mga lumilipad na karwahe ng mga Diyos na tila kahawig ng makabagong UFO. Sa Greece, ang mga Diyos ng Olympus ay inilalarawan bilang bumababa mula sa ulap gamit ang liwanag na hindi kayang ipaliwanag. Sa Africa, may mga alamat tungkol sa mga star people na nagturo ng kaalaman sa pagsasaka, astronomiya at medisina. Kung susuriin, tila hindi lamang ang Babel ang nagtangkang umabot sa kalangitan, kundi buong sangkatauhan. Ngunit ang tanong, sino ba talaga ang nasa kalangitan na nais abutin ng tao? Mula sa Middle Ages, may mga ulat ng kakaibang liwanag sa langit na hindi maipaliwanag ng mga tao. Noong Renaissance, may mga obra maestra na naglalarawan ng mga kakaibang bagay sa langit na kahawig ng UFO. Sa modernong panahon, dumami ang mga sightings ng UFO, lalo na matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pinakasikat ay ang insidente sa Roswell noong 1947, kung saan di umano'y bumagsak ang isang dayuhang sasakyan. Mula noon, nagsimula ang teorya ng mga ancient astronauts na baka ang mga Diyos ng sinaunang panahon ay mga dayuhan mula sa bituin. At dito muling lumilitaw ang kwento ng Tower of Babel, na baka hindi lang ito kwento ng pagmamataas, kundi ng teknolohiya at koneksyon sa kalawakan. Kung totoong ang mga tao noon ay tinulungan ng mga nilalang mula sa kalangitan, maaaring ang tore ay isang beacon o palatandaan upang makipag-ugnayan muli. Ngunit kung ganito, bakit pinutol ng Diyos ang kanilang proyekto? Marahil ito'y babala na hindi pa handa ang sangkatauhan sa kaalamang lampas sa kanilang kakayahan. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ang Tower of Babel ay simpleng alamat lamang o tala ng unang pagtatangka ng tao na makipag-ugnayan sa mga nilalang mula sa kalangitan. Ngunit malinaw, mula noon hanggang ngayon, hindi nawala ang uhaw ng tao na abutin ang langit. At sa bawat bagong ulat ng UFO, bumabalik ang parehong tanong, sinusubukan ba nating muling abutin ang mga Diyos? O sila ba ang bumabalik sa atin? Ang Tower of Babel at ang UFO theory ay nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan at hinaharap ay maaaring konektado sa isang misteryo, ang ugnayan ng tao at kalangitan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe ang Charlie Stories at i-share para mas maraming makaalam ng mga misteryo at kwentong di pangkaraniwan. Suportahan mo na rin ang ating growing community ng mga mahilig sa kwento at history. Maraming salamat sa panonood dito lang sa Charlie Stories, kung saan ang bawat kwento ay may lihim na naghihintay tuklasin